Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Ay, upright. Ito palang bato eh. Yeah. In reverse siya. You're not willing na mag-offer ng kapag-long sa collective. Because you're ungrounded, feeling unstable, ungrounded, unrooted, and feeling unsecured. Baka may mga attacks sa'yo yung kaaway. Kaya ganun. Ay, kasi hindi ka makagawa ng deceit. Kasi hindi mo mabigay yung binibigay mo, like pamarusa. Ay, ano ba yung kukuha ngayon sa mga collective na parang may mga ginagawa yung iba siguro sa inyo makarelate dito, yung iba ay hindi. Kasi hindi ninyo mabigay, hindi ma-unite yung pamarusa, hindi ma-unite sa sinisenda ninyo collective, yung pamarusa, hindi mo mabigay yung pamarusa. Parusa mo. At mukhang deceit ito, no? Deceit mo, no? Like siguro kulam, palipad hangin, mga ganyan. Ito yung pamarusa mo para mawala ng confidence, mawala ng strength, yung ginagawan mo ng ano ba, yun ang sinisend mo sa kanya, pamarusa, para mawalan siya ng confidence, strength, attractiveness. Yan. Right yan. So, right. Kasi, bakit mo pinaparusahan? Kasi ano to eh, ready na siya and passionate na siya na and fiery na siya na mag-umpisa para excited or passionate na siya eh. Passionate, strong yung will niya na mag-umpisa na. Na hindi clouded yung judgment niya, yung isipan niya, kasi ikaw yung nagpapa-clouded. O kung ilan man kayo na yan ang ginagawa ninyo, kung ilan man kayo nakarelate siya na may ginagawa kayong ganyan sa ginagawa ninyo, na pinapa-clouded yung judgment, pinaparusahan yun ng black magic. Yan ang reason siguro nainggit kayo, no? Nainggit kayo kasi confident or attractive. Kasi ganyan na ang mga alagad ng dilim, mga witches, wizards, warlocks, di ba? Mainggit lang dahil confident, dahil umaasenso sa buhay, kumikita, kaya ng maayos, may na-achieve ang tao, kukulamin nila. Trigger, tapos pag nagalit yung tinitrigger, yun na daw masama, kaya manghulam na daw sila. Yun pala kayo ng trigger dahil nainggit, no? Umpisa nila mga trigger para may rason sila manghulam, para i-destroy nila yung kinainggitan nila. Yan. So ano mapapala nyo? Impyerno kayo nyo, kaluluwa nyo. May gusto niyong kontrolin, manipulahin, pa-cloudy din ang utak niya para under sa control at manipulation niyo.
May gusto kayong padalihin na may madelay. Gusto niyong padalihin. Siguro yung mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay niya. Talaga maimpyerno kayo niyan. Ang kaluluwa niyo niyan. Witchcraft yung ginagawa niyo. Pamarusa ng witchcraft. Walang binigay ang Diyos sa inyo na authority. Walang binigay ang Diyos sa inyo na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ninyong mga alagad ng dyablo, mga magkukulang, mambabarang manggagaway, galing yan sa dyablo. Diba nagbibinta kayo, nagsasanla kayo ng kaluluwa yung sa dyablo? O kaya yung kadil ninyo, mga demonyo, mga elemento na masasama, o mga demonyo, mga fallen angels. Diyan kayo nakakuha ng kapangyarihan at kayo nang makapagpagana ng mga magics, black magics. Alam niyo kung ano mahita niyo? Impyerno. May impyerno na kaluluwa. Yan ang sinasabi na sa huli ang pagsisisi. May buhay kayong may buhay. May buhay kayo na inyo. Bakit buhay ng iba yung gusto nyo pakialam? Kontrolin. Manipulahin. Dahil sa inggit niya, pwedeng iba dito reversal, guys. Hindi makarelate sa reading. At yan na naman nakuha ngayon. Ako madaming ganyan sa collective. Kaya ba't ang dami nakuha kanina? Nakuha din. Kahapon. Kaso lang, hindi ko na tinuloy yung kahapon. Kasi kung hayaan ko lang, mga ganyan din naman ang lalabas. Di ba sabi ko negative? Meron kahapon. Sabi ko. Kaya, inano ko sa guide ko, yung magagandang reading, yung magandang energy na positive na hindi mangkukulam yung kahapon. Kasi ayaw ko naman na hindi nakaka-inspire ang reading. Pero ngayon, sige, kunin ko na lang. Upload ko na lang ito. At, para resonate ang mga ito nakuhaan dito, mga ewan ko, baka marami. At yan nakukuha. At yan nakukuha. Mga energy ng mga alagad ng dilim. Such bad judge. Yan ang next na mangyayari sa inyo. Maging active kayo na mag-send ng letter, message. Meron kayong senda ng mensahe. Gagawa ng letter and then may isend kayong letter. Kaso lang, kung meron kayong senda ng letter para makapang-atake, kung meron kayong gagawing orasyon para mang-atake, like mag-summon ng dyablo, magmatigas to yung mag-atake. Kaya kayo itong hindi makapang-atake, hindi makapanugod. O kung meron kayong sumuna na pinagbintahan ninyo ng kaluluwa ninyo, o kaya ay pinansanlaan ninyo ng kaluluwa ninyo, o mga kahit elemento, o kahit impacto, o kaya kung devil, di ba? May mga nagsusumon sa devil, may mga benta ng kaluluwa sa devil, o sa mga fallen angels, hindi daw makapang-atake, matigas lang, manigas lang, kumbaga hindi siya makapang-atake. Kasi ayaw niyang may mawala sa kanya. Kunwari kung mag-summon kayo ng devil o impacto man or kung sino man yung sinusumon niyo na ito, salbahin niyo sa ganito ganyan. Ayaw niyang may mawala sa kanya. Ayaw niyang mawala siguro yung buhay niya. Ayaw niyang may mawala sa kanya. Ayaw niyang may malos siya. Ayaw niyang may matanggal sa kanya. Ayaw niyang may
lost siya. Ayaw niya may mawala sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung ayaw niya may mawala sa kanya. Pwedeng buhay niya, pwedeng kung ano man. Maring buhay niya to. Yung mawala sa kanya. Yung malaya siya na pag-alagala, malaya siya na gawin ang gusto niya. Kasi kung mag-take ng action yan, kung meron kayong sumunan, sumunan o utusan, o hilingan na mag-atake, like mga demonyo, di ba? You're dealing with ano, yung kayong mga witches, wala mang babarang magagawin. You're dealing with ano, mga evil forces, kasi dyan naman kayo nakakuha ng kapangyarihan nyo. To the point ka, di ba, nabibenta, nasasala ng kaluluwa. Lalo na yung warlocks, di ba? They bargain their souls para lang makapagpagana ng magics, para lang magkaroon ng itim na kapangyarihan, di ba? Para lang kung ano yung gusto nila. Kasi hindi din naman siya magtagumpay eh. Oh? Hindi siya magtatagumpay. Tapos may mawala pa sa kanya. Pwedeng buhay niya, pwedeng clarified by ganito. Ito daw mawala sa ito, kung hindi mag-take na action. Kasi kung mag-take siya na action, may mawala sa kanya. Pwedeng strength, kalayaan na pagala-gala dito sa mundo, na living a exciting life. Kasi baka madiretso na siya sa bottomless pit pag gano'n. yung makapagawa siya ng deceit, para sa kanya exciting kasi yun, makagawa siya ng mga deceit dito sa mundo eh. Goal-driven siya na gumawa ng mga strategy, mga atake. Kasi baka pag once na atake siya, baka isent na siya sa bottomless pit, sa abyss. Kaya ayaw niya mag-atake. Kasi madami na ang sa kamatayan. Madami na sa kasama nila ang nasa bottomless pit. Madami na sa kasama nila ang nasa abyss. Andun na the world. Underworld. Abyss. The world. Silalim. Kasi doon yan sila nilalagay. Madami na kasi sa abyss na nanugod dyan, nang-atake dyan, sa pinapa-atake nyo, nasa nasa abyss na sila, sa bottomless pit na. So, ayaw nyo magayan. Kasi gusto pa niyang ma-enjoy ang buhay na malaya siyang maggala-gala dito sa mundo. Kasi malungkot dun sa abyss. Hindi lang malungkot, puro pagdurusa din, sinasapit naman na doon. It's a place of doom din talaga doon. Tormentation din. Hindi sila sasaya doon. Hindi sila maka-experience ng saya doon. Kaya di ba ayaw na ayaw kahit mga demonyo, ang kaluluwa na ni Philip, ayaw nila ilagay doon sa abyss. Bottomless pit. Kaya ayaw niya mawala sa kanya to yung makagala-gala siya dito sa mundo, yung kalayaan niya, yung malaya siyang gawin yung mga exciting na bagay. Magawa niya ba doon sa abyss yung mga exciting na bagay?
kung nandun siya. Hindi. Dito sa mundo, magagawa nila yan. Mga exciting na bagay na mga pang-atake, confident silang mang-atake, o kaya ay sa mga hindi makarelate dito, better next time. Maring sunod na kuha ang inyong reading sa mga hindi nakarelate dito. Kung hindi naman kayo gumagawa ng witchcraft, black magic, sorcery, kung hindi naman kayo mangkukulang, magbabarang, manggagawa. No? Hindi naman kayo nagsusumo ng mga devils, shaitans, chills, elementals. Hindi kayo maka-relate sa reading na ito. Ayan. Meron kasi ina-attack itong mga to, itong nakuhaan dito ng reading. Sabi ko si collective. So, kung sino-sino dyan makakuhaan sa collective. So, that's why ayaw niya mang-atake. Siyempre, ayaw niya magaya doon sa mga kasamahan niya. Kasi kung mang-atake lang siya, magaya lang din siya doon sa mga kasamahan niya. For sure. Ito ang dahilan kung bakit alam niya na magaya lang siya sa mga kasamahan niya. Itong Knight of Swords na hindi mang-atake. Kasi pumapatay, mamamatay lang siya. Death. Mamamatay lang siya. Kung may buhay siya, elemento siya, fallen angel siya, dark entity siya, evil entity, o taga-garsa man yan, o ano ba yung may mabuhay. Marine spirit, mga meron kasi mga buhay sa ilalim ng dagat, mga like fallen angels, mga ganun. Kung ano pang mga nilalang, madaming nilalang dito sa mundo na may katawan yan sila, like elemento, di ba? May katawan yan sila. Pero yung Nephilim, wala na yan silang katawan, mga kaluluwa na lang yan. May spirito na lang yan sila. Pero kahit Nephilim, masunod pa rin yan sila sa abyss, sa bottomless pit. Kaya nga takot sila i-send, di ba? Kasi, yun nga, mamamatay lang daw kasi siya. Sino ba namang tanga? Alam niyo, mamamatay lang siya pag nanunggod dahil lang sa sinumunan siya. Well, it's a risk then, no? Ito ang next na mangyari sa'yo. Hindi ka na maging goal-driven na gagawa ng deceit. Kasi babalik lang sa'yo. May babalik kasi sa'yo eh. Kaya hindi ka na maging goal-driven sa paggawa ng mga pag-set ng deceit, paggawa ng deceit. Ano naman pala mo sa gawa mo ng deceit? Ang challenge, maminsala, ang gambala. Tapos pa napiktuhan yung ginagawa ng deceit na manipulate yung utak. Yun ang lalabas na masama, no? Pwede mo pang gawing mayabang magsalita, no? Siyempre, deceit mo lang. Ay, grabe. O kung ano pa, pamukhain mong buang, siyempre, deceit mo. Siyempre, kay buang. Ginawa mo lang ng deceit yung tao. Maging defensive ka at maging excited na
Dahil sa maging defensive ka, maging excited ka, and maging aggressive na mag-take ng action. At ito lang din ang mangyayari sa'yo. Mahirapan ka, magkasakit ka, makarecover ka sa heartbreak. Pero maaaring magkasakit ka dahil mag-atake ka. Magkasakit. O mahirapan. In reverse yung dito Three of Swords. Maging unstable ka. Pwedeng ma-separate ka sa lover mo. Upright ka. Maging emotional ka, maghina ka. Dalasan pa naman ang gumagawa ng witchcraft, mga gumagawa ng black magic, kaya gusto mo yung challenge, nag-trip, kadalasan mga narcissistic. Nakaka-irita pakinggan, sinasabi ko, pero totoo yan. Mga narcissistic. Isipin nyo yung walang ginagawa yung tao sa kanila, pinsalain na, pagtripan nila. Meron mga ganyan. Nainggit lang sila. Kulamin nila tao. Bawal para sa kanila, bawal mangarap na iba, bawal maging confident, bawal yumaman, bawal maging maganda ang buhay. Such mawalan ka na ng excitement or yung positivity or braveness or will din na gawin, umpisahan yung mga gusto mong gawin, yung mga yung ganyan, witchcraft mo. I-end mo na yan. Hindi sa i-end mo na yan, kundi ma-end yan kasi ma-restrict ka. Ma-bind ka, ma-restrict ka. Hindi sa mamatay ka. Kasi yun, lumabas na yung death card, kundi ma-restrict ka lang. Ma-bind ka. Makontrol ka, manipulate ka. Devil. Ma-restrict. Yung devil mismo ang mag-manipulate sa inyo. At ma-restrict kayo and then manipulate kayo. Manipulate yung devil. Yung sinasamba yung devil, lamang sinasamba nyo yan. Kaya naman nang nagbigay sa inyo ng itim na kapangyarihan. Ito ang isulso sa inyo ng devil na maging interested na mang-atake kayo para hindi makapag-reach out yung tao. O kaya para interested kayo na
Gagawa ng witchcraft to. Gagawa ng witchcraft. Yung kahit naka-restrict kayo, gagawa kayo ng witchcraft. O, diba? Temptation. Yan kasi, number 1 na temptation. Si Beelzebub yung naka-assign yun sa mga tao na gumawa ng witchcraft. Ng mga atake ng witchcraft, gagawa ng mga black magic, sorcery. Siya ang naka-assign dyan. No? Oh. Kasi ang goal ng mga yan, goal ng mga fallen angel na yan, mga princess of hell, makakuha ka ng maraming kaluluwa. And through tempting a lot of people na gumawa ng mga, lalo na yung witchcraft. No? At yan talaga ang nasa Bible na, di ba? Nakasulat sa Bible. Sabi ng God, ang mga nagpa-practice ng witchcraft, black magic, sorcery, mga ganyan, barang kulam, tinggal po, palipadhang, mga ganyan, mga witchcraft, black magic, mga ganyan, voodoo, yan, mga witchcraft yan, mga sorcery, kasi sa kadiliman yan, di ba itatapon niya doon sa lake of fire na may sulpurang kaluluwa? Yan talaga ang minimension ng God na itatapon niya sa lake of fire na may sulpurang kaluluwa. Di ba? Ginagawa ko. Tapos, yan ay mga followers si Satanas. Yan ang numero 1 followers si Satanas. Diba? Paano hindi kayo followers si Satanas? Diba sinasamba niyo Satanas, napag-direct kayo Satanas, tapos nabibinta ng kaluluwa, nagsasanla ng kaluluwa, tapos nagsiserve kay Satanas, through doing yung will ni Satanas, and kung ano yung utos ni Satanas sa inyo, yun ang ginagawa ninyo, di ba? At katulad yan, maminsala kayo, manggambala, mamperwisyo, ng witchcraft ninyo, at tingnan nyo naman, pinagagawa ninyo. Mang-trip ng witchcraft, mag-challenge ng mga spiritual na karunungan yung which is witchcraft, black magic, mga ganyan, no? Na manghinayang kayo, na mag-iinteresado kayo sa paggawa na naman ng witchcraft, yan, ititempt na naman kayo ni Satanas, no? Ng devil, o mga galamay niya, siguro mag-tempt sa inyo, utusan yan, para maging interested na naman kayo gumawa ng witchcraft at manghinayang kayo sa mamiss nyo siguro yan, manghinayang kayo sa yung sa witchcraft na tinigil ninyo. Ang temptation. Ang dami talagang temptation dito ng mga fallen angels sa mundo. So, number 1 ay witchcraft na yan. Upright yan to. Yun na yung lalabas, pero upright. Upright daw yan. Magtatagumpay na naman ang devil. Devil daw ito magtatagumpay. Na matempt na naman kayo na na manipulate kayo. Matempt kayo na matempt na naman kayo gagawa ang witchcraft. Sino yung kawawa? Kayo din talaga yung kawawa. Lalo yung kaluluwa sa kabilang buhay. Totoo lang. Kasi eternal pa naman ang parusa ng God sa mga maimpyerno ang kaluluwa. So, ayan. Pag collective na mga ganyan. Ay, nako guys. Hindi ko lang piliin. Mga ganyan ang mga lumalabas. Mamaya, try ko na, na mamili na ng energy, ng nakaka-inspire. Makuhang energy. So, ayan. Ito na lamang guys.